I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, it's me again. Shout out sa mga Marcos Lelis supporters, Filipino and OFW. We have a good news, peoples, guys. And this is good news, despite of all the issues about the flood controls, corruption. Especially those people are trying to destabilize the President Marcos Jr. and his administration, but they cannot win. They are loser. That's why God always guiding our President Ferdinand Marcos Jr. And this is the result. Well, anyway, mga kababayan, meron tayong video updates sa inyong lahat. Nakaw talaga naman. Congratulations, Mr. President. And this is the result. You know, sa magandang pamumuno ng Pangulo, taliwas po doon sa mga naninira at nagbabatikos na hindi daw maganda ang ekonomiya ng bansa. Wow! Ibig sabihin, taliwas po doon sa mga sinasabi po ng mga kalaban ng Pangulo na hindi daw maganda ang ekonomiya. Pero look at this naman, mga best. Ano ba yan? Oh, sarap ng mangga at saka saging, mga best. Especially di buko. Sosyalin. So, sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., magandang ekonomiya ng bansa. Pinipilit siyang binagsak. Pero, remember guys, no one can put the good man down. Don't try to underestimate the wise silence men. Naks naman But anyway, magandang balita ito mga kababayan. Ito, basahin ko po sa inyo para kompleto, detalyado. Sabi dito mga kababayan, ayan, kung natatandaan nyo po, pumunta ang Pangulo sa Amerika ay nakipag-usap kay President Trump na ibaba ang tariff ng Pilipinas. But, there's a very big blessing for the Filipino people. Ang magbe-benefit, of course, yung mga magsasaka. Inalis ng United States ang 19 tariff sa mahigit 1 billion halaga ng produktong agrikultural ng bansa. Kabilang ang saging, niyog, mangga, dried guavas, kapit, at spices. At ilang fertilizer na nagbibigay ng mas malaking oportunidad sa mga magsasaka at nagpapalakas sa rural economies. To God be all the glory. Thank you, Lord, for this blessing. Wow, guys. Wow, talaga mapapawaw ka. Tapos sasabihin nyo, ang Pangulo walang ginagawa. Sabi ni Mr. Montulfo, tamad daw ang Pangulo. Well, Mr. Montulfo, sir, because you are anti-Marcos, that's why you say that. Ikaw mismo, wala kang naitutulong sa bansang Pilipinas. You always criticize the president, but without a strong document evidence. If you have, then show us and bring it on to the court. File the case against him. Sabay ganon. Diba? Lahat po na nag-akusa kay Pangulo, sige, ilabas nyo. Yung mga ebidensya nyo, nasaan? Kung talagang totoo yung mga sinasabi nyo, puro kayo heresy. Palibhasa wala kayo naitutulong sa bansang ito. Puro paninira. Buti si PBBM. Laging nasa kabilang region, laging tumutulong, naghahatid ng tulong sa mga kababayan natin. 'Di ba? Alam nyo guys, no, ang inggit, walang gamot po diyan. Yan ang pakatandaan nyo. Wala as in gamot. 'Di ba? Walang cure. Kundi manigas na lang talaga sila sa sama ng loob kay Pangulong Marcos Jr. Remember, ang Pangulo nagtatrabaho ng tahimik. Ayon kay Acting Finance Secretary Frederico, mas lalakas ang competition ng mga produktong Pilipino sa merkado ng Amerika. Kasabay ng pagdami ng trabaho at mas matatag na supply chain. Halos kalahati ng 14.5 billions
export ng Pilipinas. Sa US ang papasok na ngayon ng walang taripa. Woohoo! Thank you, Lord. Kabilang na ilang produktong industrial tulad ng semiconductors, habang patuloy namang itinutulak ng DTI ang mas marami pang produkto para sa susunod na negosasyon. Kumikilos po ang Panginoon. Pakatandaan niyo po. Kumikilos po ang Panginoon kay Pangulong Marcos Jr. na talagang binibless niya itong Pangulo na ito. Sa kabila ng paninira nila sa Pangulong Marcos Jr., pero nakita natin, sobrang tatag. Yan ang dapat ang gayahin natin. Matatag, matapang, malakas ang isang berdogong PBBM. Buti nga sa inyo yan na Los Valdez kayo. How many times na nag-organisa kayo ng rally? But, what happened? There's no happen. Nilalangaw kayo. Kahit ginamit nyo pa ang isang religion. Ang Panginoon gumagawa ng kaparaanan yan, mga kababayan, kahit gaano kadami at kalaki pa ang religions ang mayroon ka. If God will make a way to stop you, wala kayong magagawa. Isang pitik lang kayo ng Panginoon, hihinto kayo. Kaya to God be all the glory. Why? Kasi alam nyo yung rally nila 2 days lang. Ang Panginoon kumikilos ayan na. This is good news. Very, very, very good news. Malaking panalo para sa ating mga magsasaka. Yes, congratulations people. Ayan, ibig sabihin may co-Filipinos na mga magsasaka sa kabila nung paninira sa Pangulo, nung pumunta ang Pangulo sa Amerika na hindi nabigyan yung kanyang pakiusap kay Trump na 1% lang ang tinanggal. Di ba 20% dapat ang pataw? Tapos ang ginawa ni Trump, tinanggalan ng 1% kay 19% lang tariff. Anong sinabi ng mga political analyst, ng mga anti-Marcos? Pinagtatawanan ng ang ating mahal na Pangulo. Yung mga yung mga DDS, pinagtatawanan ang Pangulo. Totoo yun, pinagtatawanan talaga siya. Ngayon, ito po ang resulta. Ano kayo ngayon? Nga. Inalis ng Estados Unidos ang 19% tariff sa mahigit 1 billion halaga ng produkto pang-agrikultura mula sa Pilipinas. Kaya makakapasok na ang mga ito sa US market na walang reciprocal tariff. Yuhu! Di ba? Baka naman maiinggit yung ibang bansa nito, Mr. President Trump. Thank you for loving the Filipino peoples and of course our country and our magsasakas, and syempre to God be all the glory. You see mga beso, ako'y natutuwa talaga, Thank you Mr. President PBBM, we love you sir. Be strong and be brave. We are here at your back to support you until the end. Walang iwanan, promise po yan. Ito ang mga nagko-comment, tingnan nyo nga. Sabi, when we pay attention closely and let the noise fade, we will see that progress is taking place. God bless the Philippines. That's correct. Diba? Hayaan nyo yung mga nag-iingay. Parang mga lata yan, walang laman, walang naitulong sa bansa na ito. Bagkus, sinisira nila ang sarili nilang bansa. Ayan, salamat PBBM. Isa kang may pusong mabait para sa mamayang Pilipino. Pinaglalaban mo ang mga magsasa. Yes. Diba? Banana nasa Mindanao, pinakamarami at pinya. Mangustin sila unang makakabenepisyo tapos galit kay PBBM. Correct. Lalo na po sa Davao. Diba? Ayahay kayo. Sinalba kayo ng Pangulo. Ang laki ng tarif yan guys Pag nag-export ka papunta sa Amerika, kahit saan bansa. Ang laki na itulong sa kanila. Shout out sa mga DDS na magsasaka. Yan. Mahal kayo ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagpupursige. Mahiya naman kayo, That's great. And somebody somehow, the whole world too, as long as the people of the Philippines will understand what really hard works is with kindness and respect. Gising Pilipinas. At syempre, mayroon pa din
matutuwa, di na lang sila lumipat sa China. That's correct. Oh, maraming salamat po sa aming pinakamasipag at pinakamabait, kagalang-galang at tunay na may malasakit sa bansang Pilipinas. Ay, bayang Pilipinas. Salute to you, PBBM. May God divine and protection and guidance be with you po. Yes. To God be all the glory. Good job, PBBM. Ang daming big help sa agri-industry. Sana sustainable. Yes. Oy, mga magsasaka. Aba. Sipagin nyo na. Ito ng pagkakataon nyo. Aba, magandang balita talaga ito, guys. One of the best good news for this week. Balik muna nyo muna. 100 billion insertion. Ito. TNGA ito. Walang alam. Salamat po, PBBM. Salamat po, PBBM administration. Dominated ng galing sa Vietnam, Thailand at China. Ang agri-products ng US sana nga makatulong. Hindi lang sana. Ito po ay talagang makakatulong. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan? For me, my kalagayan is very happy talaga. Totoo yun. Very happy kasi nagbunga po yung mga pagpupursige ng ating mahal na Pangulo. You see, yung effort nyo pansinin nyo po. Tingnan nyo ang Pangulo. Yung kanyang kawanggawa, yung kanyang pagpupursige for the sake of the Filipino peoples, para kahit papano makaangat. Tapos yung iba, busy sa paninira, gustong tanggalin. Ano po ang sabi ng ibang political analyst? Hindi po basta-basta na i-destabilize ang gobyerno. Mas delikado. Wala. Kasi ang magsasuffer is mamayang Pilipino, back to zero na naman tayo. Lalo na po, pag ang namuno ay BO, walang laman. Di ba walang utak? She doesn't know how to handle. Hindi talaga, as in, guys. Real talk po tayo. Napaka-immature ng utak, parang batang maliit. As in, talaga. 'Di ba? Agawan mo ng toys, tapos nagmamaktul, tapos pupunta sa social media, doing a press con and telling the wrong wrong information, making a black propagandas against the administration. What the hell? 'Di ba? Ano intention niya? 'Di ba? Trying to agawin ang palasyo from the napaka very intelligent na Pangulong Marcos Jr. What? 'Di ba? Siguraduhin mo na makuha mo. If hindi, lalo kang masisira. Ngayon, anong nangyari sa kanila? Nag-backfire. Sinunog sila ng kasamaan. Totoo yun. So yun, mga best, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. And bye-bye and baboos. God bless Philippines. And there's more. Huwag bibitaw hanggang sa dulo ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Marcos loyalist forever. Bye and baboos. God bless Philippines.